mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga sandali, ating gamin ang presensya ng Diyos. So sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, walang sino man sa atin ang naghahanap na hindi laging magiging una sa mga pilahan ng anumang pagpipila, pila sa ayuda, pila sa sasakyan, lahat ng klase ng pila, nais natin, lagi tayong nasa una. Lagi natin una tayong harapin sa ating pangangailangan. Number one tayo lang, yan ang nais natin. Naaalala ko, nung tayo ay nasa isang pahalagan, doon natin nakilala ang isang JCO dito. Noon ay siya ay nahiram na kalihim o sekretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Noong naupo ang nasirang Pangulong Benigno Aquino III. Doon sa San Francisco Condominium, sa Quezon City, nandoon noon ang DILG. Hindi alam na niyo kagabay kung hanggang ngayon nandoon tayo sa Francisco Condominium sa Tamias, Quezon City. Sa Itza, kapitan ng kami. Doon nakilala ang kahalagahan ng kababaang loob ng isang leader. At doon tayo napahanga kay DILG Secretary Giselle Rodriguez. Pumila kami noon sa elevator. Maaga pa, mag-8 na, ay nagmapadali kami kasama ko yung ibang mga kasamahan ko sa anak buhay, sa media, at nakipila tayo. Nagkakamang naman kami ng mga nauna sa amin, nagbigay daan at nakadailong yun. Isa nakatsinelas, simple naka-t-shirt. Sir, dito kasi. At sumagot ng taong yan. Kanina pa kayo dyan. Dapat nandyan kayo. Sapagkat kayo ay naghintay ang inyong pagkakataon na una kayo. Una na kayo dyan. So, tumabi kami ng kakaunti dahil napasama din kami doon sa mga tumabi. Tinanong ko yung aking kasama. Parang video, sino ba yun? Bakit parang nabulabog ang mga gusto na ulit sa elevator? Sabi niya, parang dito sa akin, pare, yan si Secretary Giselle Rodriguez. Huwag yan natin isasalaysay kung sino si Secretary Giselle Rodriguez. Ang mahalaga, ay bakit nabulabog yung mga simula pa lamang nais na gusto na unang makapasok sa elevator. Yun pala, yung ang secretary ng DILG. So doon tayo, nasabi natin sa ating sarili, lagi na opisyal pa nun para sa gobyerno na magkababa ang loob. Mapagkukumbaba sa kabilang na kanilang pagiging mataas. Ito hindi ito katang-isip natin tungkol kay GC. Sapagkat ng mga panahon na yan, napupunta tayo sa DILG. Nakikita natin kung sino at paano at gano'n ka mapagpakumbaba si Secretary Rodriguez. Kaya nga ang tawag sa kanya ay chinilas. Darating siya sa kanyang tanggapan, naka-chinilas, naka-t-shirt. Isa kilalang mayor
sa Naga City. 19 years siya sa mayor. Hindi siya kumuha ng anumang posisyon maliban sa pagiging mayor at saka ay nagiging VIP secretary. Dito, inilalarawan lamang natin sapagkat sa ngayon, hindi natin makikita ang kababaang loob ng isang mataas na posisyon sa gobyerno na katulad ng Giselle Rodriguez. Ginagamit natin ito ngayon sa ating na gabay kaigay sapagkat sa ngayon, napakahirapan natin. Ito ang kontrast sa pagiging mayabang. Bisa napunta kami sa isang bangko. Sinamahan namin yung isang kakilala namin na mag-withdraw. Yan, magbanding-banding kami noon. Doon sa Quezon City. Isang babae, bali, pagpasok, akala mo sinundo niya. Mabuti kung magalang na sinasabi, makiraan. Abay, parang ito ang reklama. Yun pala, isang sikat na artista na nagiging kabit ng may-ari ng bangko. Huwag natin banggitin. Kung sino yan, alam ko yan, isang sikat na artista. Sa babaeng artista, sikat na sikat. At yung kanyang kalagulo. Sabihin na natin, yung kanyang Mr. ilaw na Mr. ay ang may-ari ng bangko niya. Isip lang na kayo kung kayo ay nagdedepose sa mga bangko. Kung sino ang may-ari ng bangko, nagkaroon ng isang talintin, isang celebrity, isang artista. Hanggang ngayon, nandiyan kayong katao niya. Hanggang ngayon, nakikita pa natin yung katao niya. Ito ay pagpapisa ng kayabangan. Dahil si Shema ay ika na ay misis na may-ari ng bangko. Karating lamang niya. Parang mga lanaw na tinatapon niya ang mga naoon sa pila. Hindi natin bangkin, hindi na kailangan. Kaya natin tinatalakay ang isu ito ngayon dahil sa nababasa natin sa mga aklat. Ito ay yung nagtatalo ang mga apostolis ni Cristo kung sino sa kanila ang dapat na magiging number 1. Alam naman natin, 12 ang pinili ni Jesus na apostolis. Si Pedro, si Juan, si Jaime, si Judas, 12 apostolis. At minsan nga ng mga ngaraw ni Jesus, habang sumusunod sila kay Jesus, nagtatalo sila. At lumingin si Jesus at sabi sa kanila, tinatanong sila po, ano pinagtalo na ninyo? Kaya lang, mahalaga yung pinag-uusapan niyo. Walang sumagot, lahat nakaya. Pero dahil Diyos ni Jesus, alam niya kung anong pinagtalunan. Kaya ang sabi ni Jesus, kung sino sa inyo ang nais na magiging una, kailangan magiging huli ng lahat. Kung sino ang nais na magiging pinakadakila, pinakamataas, ay kailangan maglingkod sa lahat. Ako na tinatawag ninyong maestro, ako na tinatawag ninyong guro, ako na tinatawag ninyong Panginoon. Nagpakababa. Yan, ganun din tayo dapat. Tandaan natin, lahat tayo nagmamadali kung saan natin nais itarapin. Kaya pagpipila tayo sa mga terminal, nakikipag-away tayo, nais natin mga tayo. Pagpakumbaba tayo, pag-ibig tayo sa kapwa, sa pagkakautusan ng Diyos, ay mahalin natin ang ating kapwa, patulang ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kung mahal natin ang ating mga sarili, nakahanda tayo maglingkod sa ating kapwa, nakahanda tayo magmahal sa ating kapwa. Sana, rinawa, tularan natin ang isang Giselle Rodriguez sa kanyang kababaan nito sa pagpili.